Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Welcome po sa aming ika-23rd episode ng Salamat PBBM as usual. Hindi kami aabot ng ika-23rd episode namin kung hindi dahil sa inyo. Sa patuloy niyong pagsuporta po sa amin yan. Maraming salamat at may viewers kaagad tayo. Ako po si Palerista TV at hayaan mo natin magpakilala itong dalawa kong kasamang gwapo. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Bago po kami mag-discuss ng aming mga topics today, baka pwede pong i-share nyo ang aming podcast para mas marami pong mga kababayan natin na makapanood ng aming mga pag-uusapan ngayong gabi. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Audio check tayo. Malinaw po ba yung ating audio? Simply comment yes lang po kung malinaw at kung hindi naman, comment nyo lang po and no. At i-comment nyo na rin nasa ang lokasyon kayo, nasa ang lugar kayo nanonood. Mamaya isa-shoutout po natin yan. Opinion, reaction, lagay nyo dyan sa comment section. Babasahin natin mamaya yan. Oh, grabe. Tingnan niyo mga ka-BBM, parang kailan lang, no? First episode natin ngayon, pang 23. May tayo nag-start eh. May June, July, August, Hindi natin namamalaya na papogi tayo ng papogi sa camera. Limang buwan. Di ba? 5 buwan. Partida, hindi pa ako nakapagpagupit yan. Bukas pa ako Hindi ka papagupit. pa nagpulbos pare. Tsaka papakulay ka pa ng buhok eh, no? Oo, bukas pa yan. So marami tayong pag-uusapan ngayon gaya ng nangyayari ngayon dito sa ating bansa na mainit at makatotohanang diskusyon ang ihatid namin sa inyo ngayon. Yan. May nakikita agad ako mga nagko-comment dito na naliligaw ng landas. Yan. Si Alexandro Bugatan. Yan. Ito, sigurado. Dami account to. Yan. Kayo na lang nag-share ng bayad. Yan. Ay, si Sunflower, ano to present, hindi absent Ay, thank you Sunflower Hindi na siya absent palagi So pag-usapan natin yung ICI na nabalitaan naman natin. Ito, kanina lang to na sabi ni Chairperson Andres na ila-livestream na itong ICI na to. Kasi alam naman natin, marami sa ating mga kababayan ang umihiling na sana nga naman talaga i-livestream para nababantayan talaga kung ano nga naman ang nangyayari habang nagdidinig dyan sa ICI na yan. Para Congress ba, tsaka HOR. Kayo, anong basa nyo dyan, Yayam at tsaka Ka-Coffee? Maganda yung in-announce ni former Supreme Court Justice and Chairman of ICI na si Andy Reyes, no? Reyes ba yun? Andy Reyes, yes. Andy Reyes. Kaya lang yung previous na pinag-usapan natin, ang gusto natin sana is manatiling discreet lang yung hindi para hindi magamit, para hindi magamit yung mga nangyayari sa investigation, sa pamumulitika o sa pagsira ng mga individuals, no? Dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas, kapag merong makitang hindi pabor sa iyo yung mga nangyayari, gagawin mo ng paraan para masira yung kredibilidad nung proseso, no? Or yung gumagawa ng investigasyon. Pero maganda na rin, no? Para mawala yung agam-agam ng taong bayan na niluluto ang investigasyon, no? Pero sana lang, katulad ni Makati Business Club Executive Director na si Apang Pin na nagsabi kanina na kung ila-livestream man, sana meron pa rin mga okasyon na maging confidential yung parang executive sessions or executive session yung usapan para naman na hindi masyadong makasira, no, sa mga private lives ng mga tao. Dahil alam nyo, kahit na merong mga taong involved dito na palagay natin ay may kasalanan, no, meron pa rin silang right to due process. So dapat hindi mawala yun. Lalo na mga Pilipino kasi judgmental di ba? At yung media, syempre, kukunin nila yung portion ng mga quotable quotes. Minsan out of context na. Yun ang isang problema. And ang maganda naman dito, patunay ito na yung ICI nakikinig sa panawagan ng taong bayan. Kasi yung pagiging transparent na yan, yung pagla-livestream na yan sa mga pagdinig, panawagan ng taong bayan yan Ang dahilan naman ng ICI dyan, bakit medyo natagalan, di ba? Kasi may mga kritiko, bakit ngayon nyo lang naisipan na i-livestream yan? We have to consider yung capability. Meron ba silang facilities para gawin yung live streaming? Mahirap yan. Hindi kagaya sa Senado at sa Congress, medyo matagal-tagal nilang sinet up yan. Siyempre, ilang camera kailangan mo dyan. Tama ka dyan kasi transmissions. mabilisan ang pag-set up ng ICI. Bago lang ang ICI, so kailangan natin intindihin yan. Patuloy ko muna kayo. Nag-comment dito yung isang katropa nating vlogger, si Tropang Ilonggo, si Asdolo Eric yan. Shoutout sa'yo. Shoutout. Tropang Ilonggo, tsaka kay Miko Orada II. Shoutout. Ngayon, itong gagawin na live stream sa ICI, marami tayong mga kababayan pabor dito. Kung nakikita nyo yung comment section doon sa post na sinabi ka ganina,
marami sa kanila majority actually ang pumapayag. Pero dahil ng stand natin, kahit ako ayoko nung ila-livestream sana kasi magagamit na naman ng mga politiko yan para magpapansin ng todo, para magpapogi ng todo. Kita nyo naman siguro yung di ba? Dapat hindi ka yan pinapalitan. Kahit si Satanas, ayaw yan. Di ba? Kapag nabanggit-banggit na naman pangalan niya ron, sigurado, magdadrama na naman yan. In other words, magiging circus na naman. Magdadrama na naman yan. Alam naman natin yung mga politiko, kapag nabanggit yung pangalan nila, di ba? Todo react ka agad dyan. Ipagtatanggol ka agad kahit wala pa namang ituturo na sila yung evidence. Mabanggit pa yung pangalan, ha? Todo react ka agad kaya paghahalataan na defensive. Kaya nga sigurado ako dyan, kunyari, ngayong araw na to, mabanggit yung pangalan ng isang politiko, kinabukasan yan, may PR firm na nagtatrabaho. Sigurado. Kasi may mga resources may PR firm na tatrabaho dyan para i-demolish yung mga sinabi ng mga witnesses at sirain yung mga... Alam mo, yan yung gusto ng mga bayarang vlogger. Yan yung mga gusto nila kasi bakit? Yung mga amo nila, kapag nabanggit yan, buhay yung mga unggoy na yan. Kasi syempre, kapag nabanggit, may trabaho sila. Diba? Kaya hanggat maaari, ayaw ko talaga i-livestream yan para hindi magagamit sa pansarili nilang interest. Ang problema kasi, mayayaman kasi itong mga politiko na ito na magbabanggit. So, may capacity sila na makontrol yung narrative. Diba? Tama yung sinasabi, sir, kuha ka ng magagaling na PR o maglagay ka dyan 5 milyon, mag-hire ka ng ganitong content creators, sirain mo na yung tao. Totoo yan. Diba? So sana, hindi natin alam kung magbabago pa ba yung ICI dyan sa kanilang decision. Maski ako ayaw ko talaga na naka-livestream yan. Kasi may proof naman mabilis naman sila kumilos sa kakapagsampa ng kaso. Kasi maganda na yan, magkagulatan na lang, pag nasampahan na lang silang kaso, doon nila sagutin sa korte. Diba? Hindi yung habang nag-hearing, inihiring pa nga lang, mabanggit lang yung pangalan, sagot ka agad. Diba? At yung sagot, talaga matinding sagot, hindi lang basta sagot, talagang sagot na nagpapansin sa taong bayan. Tanungin natin yung netizens. Ano sa tingin ninyo? Payag ba kayo na gawing transparent o i-live stream itong pagdinig ng ICI? Comment kayo dyan ng yes at kung hindi kayo payag, comment kayo ng no. At bakit? Sa mga ka-BBM natin dyan, gusto namin yung totoong nasa puso ninyo kahit ka-BBM kayo, kahit loyalista kayo o kahit mga bugo kayo na DDS, i-comment nyo dyan kung ano yung nararamdaman ninyo para alam natin kung ano yung pulso ng mga viewers natin tungkol sa bagay na yan. Correct. Ngayon, etong pag-livestream ng ICI, may nakikita dito ng mga eksperto na parang makakasama pa raw. O kasi syempre mape-preempt yung mga, alam mo na, mga investigasyon dyan na pwedeng maging balakid o maging hindi matuloy yung mga dapat investigahan dyan. At yung ICI, yung investigasyon sa ICI, hindi pa yan korte. Yung hindi findings na makukuha ng ICI, yan ay gagamitin nila para mag-recommend ng kaso sa DOJ, sa Ombudsman, o hanggang tumakbo na yan ng korte. Ang matindi dyan, pagdating sa Ombudsman, ako na bahala dyan. Pero gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan na yung sinabi ni former retired Justice Andres Reyes na yan, sinabi niya yan sa Senate hearing kanina. Kasi merong hearing ngayon sa Senado tungkol sa batas, no, na magtatayo ng independent commission similar to ICI except that bibigyan na siya ng ngipin. Kumbaga institutionalized na kasi siya. Magiging prosecutorial arm na siya. Meron na siyang karapatan na mag-prosecute, meron na rin siyang karapatan na contempt. Tapos ibang tao rin yun, ibang tao. Hindi, sila na yun. Oo, kumbaga i-convert lang yung ICI na merong executive order, no? Meron na siyang batas, no, na mas magiging may ngipin sila para i-pursue yung kanilang ginagawa. Magiging pangmatagalan na yan. Kasi kung lang yan, sige. Kung EO lang yan, pag alis ng presidente, wala na yan. Pwedeng palitan niya ng bagong presidente. Alay kapag batas na, mananatili na siya. In fact, si Senator Frank Drilon, no, na isa sa mga resource persons kanina, sinadya siya sa Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent to. Para talaga immediately, itong ICI officials, no, ay mabigyan na talaga ng pangil o may pangil. Kasi para, yung isa ngayon wala no? Hindi makapag-contempt Correct. Maganda rin yun kung meron silang live streaming, tapos meron silang prosecutorial powers, tapos may contempt powers sila, no? At least magkakaroon ng magandang or magkakaroon ng kontroladong atmosphere sa pag-imbestiga ng Kung ngayon sila mag-live stream, tapos wala masyadong pangil, wala, yan, hindi matatakot yung mga circus ulit. O hindi matatakot. Hindi mo ngayon diskaya.
ang kapal na mukha, sila pa yung matasang nona. Hindi na kami makikipagtulungan, di ba? Alam mo ka bakit? Oo. Kasi hindi natanggap sa WPP. Hindi, kaya dapat na kayo makapagtulungan kasi makukulong na kayo. Nakita niyo yung CR niyo ron, kalahati lang, kita yung ulo. Yun ang magiging kulungan. Hindi nila alam na kahit hindi sila makipagtulungan, pwede pa rin silang mapakulong at pwede pa rin silang mas mabigat yun. Mas mabigat yun. Pag hindi sila nakipagtulungan. Regardless kung interested sila o hindi, uusap pa rin yung kaso. Akala mo sa anak ng Diyos kung makapag-demand eh. Hindi kasi ang daming dokumento na pwedeng makuha tungkol sa mga transactions nila sa gobyerno. Tapos, yung mga projects, dyan mismo ebidensya na yun Correct. Di ba? Yung katulad yung projects na nakita ni BBM sa Bulacan, na substandard kahit talaga. Kahit sa hukay, wala nga yun eh. Di ba? Ano pa kailangan bakit pa kailangan pa yung mag-asawang diskaya? Ang masaklap lang, napapakinggan ko si Marcoleta sa kanyang interpellation sa budget hearing din. Ang sinasabi niya, parang pinapalabas niya, non-verbatim, yan, kasalanan ninyo hindi nyo pinasok sa WPP, tuloy, hindi na magko-cooperate. Sayang daw. Ikulong na kaagad. Kung ay makipag-cooperate para maramdaman nila kung ano yung hustisya dito sa Pilipinas sa kailangan ng Pilipino dahil sa ginawa nilang pangkulimbat sa pera natin. Panelista, by the way, nakita ko kanina yung video sa social media, yung abogado ng mga diskaya. Kilala nyo? Sino? Marcoleta ba yan? Sino? Si Marcoleta. Yung nag-aabogado kay Diskaya, galit na galit sa COA officials kanina. Pero hindi siya rin pinagtatanggol ng mga Diskaya. Sa DOJ. Kunyari naniniwala tayo. Hindi niya Kunyari, taka-taka tayo, hindi tayo naniniwala. Yung hearing ng DOJ. Kasi actually yung issue niya paulit-ulit Hindi niya pa-move on Kasi si Remulla, galit na galit siya dyan Kasi sino nagsabi sa inyo na kailangan ng restitution? kanina si Yusek Andres naman ang ginaganon. Tapos nakita ko rin yung COA official nga, mangyak-ngyak na yung COA official kasi babae. Binubuli niya sinisigawan No? Wala talaga. Yun ang problema sa ating mga senador Pero baka pwede po naman yung i-apply yung tamang decorum kapag naghihiring kayo sa Senado. Kahit basic good manners and right conduct lang po, magigiting naming senador. Pero alam mo, po ng mga taong hindi nyo po sila sinisira dahil resource persons lang po sila dyan. Pero alam mo, maganda pa rin at si dating sekretary ng DOJ ang naging ombudsman. Parang tandem sila ng Trillanes di ba? Correct. Nakikita mo So may pag-usapan natin kay Trillanes. Dito muna tayo sa napaka-importanting isa pang topic natin, itong pagkakasunog sa DPWH na bigla-biglaan naman to. Kanina, dyan sa Quezon City yan ang sanhi ng sunog na to, nag-short circuit daw yung computer. Hanggang sa lumakita, hindi na naagapan. Pero ang sabi ng mga netizen, sinadya raw yan para masunog yung mga dokumento na pwedeng maging ebidensya sa ginagawang flood control hearing. Pero ang pinangunahan, sinabi naman ng DPWH na wala namang mga dokumentong nakalagay doon kasi parang sa research building na yun. Bureau of Research and Standards. Yan yung malapit sa PDEA, yung pinuntahan natin. Dyan. Agam Road. Yung malapit sa Mount Kamuning na palpak na proyekto ng mga Duterte. Yun, di ba? Yun. Yung malapit doon. Yun. MLQU, yung may school dyan, may university na katabi. Likod nila yun. Yun. So, wag po tayong basta-basta magpapaniwala sa mga post na nasira lahat ng dokumento kasi mismo DPWH na nagsabi na walang dokumentong nasira dyan na pwedeng maging ebidensya. Nilinaw. And good thing walang nasaktan. Di ba? Walang nasaktan. Kaya po na sinasabi namin dito palagi, itong podcast namin, hindi kami nag-engage sa pag-pedal ng fake news. Kaya sinasabi namin sa inyo totoo. Wala daw pong nasunog na dokumento related sa flood control scam. Yan po ang position ng DPWH. Pero nakakapagtaka lang Bakit nga, sa daming araw masunog yan, bakit ngayon pa? Hindi, yung computer. Oo nga di ba? At saka hindi naagapan yun. Hindi natin alam. Diba? Ongoing pa yung investigasyon. Ang daming bumbero nakapaligid sa Quezon City. Kasi ba't lumala na ganun? Diba? Kaya nga. Pero merong sinabi si Ombudsman Boying Remulla. Pinapaimbestigahan niya yung nangyari. Kasi nga, parang highly questionable. At this time, na may sunog na ganyan. So yan, statement ng sa fire incident DPWH, maliit masyado. Yan, basa yan. Ako na lang. The DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caught fire in Quezon City today.
The DPWH BRS is responsible for the conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies for government infrastructure projects. Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the materials testing division that reportedly exploded. No employees were harmed during the incident. An investigation team to assess the fire incident has been deployed and is currently conducting a thorough assessment to determine the full extent of the damage and to prevent similar incidents in the future. Further updates will be provided once additional information becomes viable. Ayan, yun naman pala. So wala in fairness, hindi siya GPT yung ano. wala tayong dapat ipangamba na mayroong mga dokumento na nasira dyan dahil wala naman rin pala. So dito tayo kay Secretary Boying Rimulya na tinuturing ng maraming Pilipino ngayon na pag-asa ng bayan dahil nakikita nila ang isang matapang na bayani dito kay Boying Rimulya na kinaiinisan naman ng mga dilis. O binabakbakan eh. Oo. Kasi simula nung upo itong si Boying parang bisyo na magsampa ng plunder. Dahil alam natin, kailan ba yung kay Singson ng isang araw? Lunes. Monday, si Singson nasampa ng plunder. Magkasunod, Martes. Then, kahapon, si Bongo. Oo. Ba, nasampahan din ng plunder. Anong basa nyo dyan, mga ka-BBM? It's about time. Oo. No? Sa akin, no, sa dalawang yan, no, kay Manong Chavit at kay Bongo, no, matagal lang usap-usapan yung mga issues na yan. No? It's about time na talagang ipasok siya sa talagang proseso para malaman kung ano talagang totoo. Correct. No? Dahil hindi natin malalaman kung ano totoo kung hindi mo isa-subject sa trial yan. Correct. No? Doon pag-usapan ang mga ebidensya. At once and for all, settle all these issues. Ang sinasabi ni Bongo, nag-press ko na agad eh. Sabi niya, recycled scripts na naman yan. Kumbaga, paulit-ulit na linyahan na yan ni Trillanes. Kasi nung panahon ni Digong, sinasabi niya na yan. Tapos ngayon, ito na naman sinasabi niya. Ang punto naman ni Trillanes, total, yan ang sinasabi mo, sabihin mo yan sa korte. Diba? Kasi posibleng hindi nag-prosper ng panahon ni Digong. Siyempre, si Digong yan eh. Baka mag-prosper. Tsaka si Martires yun eh. Oo, correct. So, wala baka mag-prosper ngayon. Ito ka administrasyon na yan. Ngayon, patunayan na lang ni Bongo, yung sinasabi niya na yan, doon nga talaga sa korte. Kasi sa on its face, kung titignan mo pa lang, papakinggan mo pa lang si Sonny Trillanes without looking at the documents, talagang meron ng question talaga eh. Correct. Questionable na talaga eh. Una-una, nung panahon ni Digong, sino ang pinakakaan ng kamay niya? Siya. Si Bongo. Walang nangyayari sa gobyerno nung panahon na yan nang hindi alam ni Bongo or hindi dumadaan sa kanya. kita. Hindi nga makapunta sila sa Sara Duterte, tatlong kakapatid sa Malacanang na hindi laradan kay Bongo. Totoo. In fact, kapag kaya magkaaway yung dalawa ngayon. Correct. Kaya nga nagpapa-appointment pa yung mga kakapatid, no? Na dumadaan kay Bongo bago nila makausap ng totoo yan. Sad reality, bago nila makausap ang kanilang tatay. Ngayon, kung sa kanya dumadaan lahat ng transactions at alam niya lahat ng nangyayari sa buong gobyerno, bakit hindi niya malalaman yung transaksyon ng kanyang ama at kanyang kapatid sa isang company na ang pangalan ay CLTG, which represents his full name? Christopher Lawrence, ano yun? Tesoro. Go. Baka naman nagkataon lang yun. Hindi, sabi nga, hindi niya daw alam eh. Ang hirap paniwalaan eh, no? Ang tawag doon, tell that to the Marines, di ba? Tell that to the Marines. Ikaw yan. May tatay ka, may kapatid ka, di ba? Yung negosyo ng tatay mo, imposibleng hindi mo alam yan. Kalokohan yun. Kasi tatay mo eh. Correct. And ang pinapunto niya kasi, hindi niya madidiktahan. Pero regardless, walang sinasabi doon sa batas, sa plunder law, na hindi mo pwede, na idahilan mo, hindi ko naman siya kaya pwedeng diktahan eh. Two options. Kung ikaw yung negosyante, huwag ka magkontrata sa gobyerno. Ano ba? Kung ikaw yung nasa gobyerno, bawal yun. Umalis ka sa gobyerno. Kaya sabi ko, on its face, may problema na. Kasi meron na agad conflict of interest eh. Umami din. Up to the 4th degree of consanguinity, yung pamilya mo, hindi pwedeng pumasok sa kontrata sa gobyerno. Doon pa lang sablay na eh. Doon pa lang kulong na siya eh. Doon pa lang kulong na siya eh. Kung mapapaniwala pa niya sa kanyang mga depensa, ang mga taong bayan na nakikinig sa kanyang mga press con or sa kanyang mga sinasabi, talagang napakabobo na ng mga Pilipino. Isipin mo 7 billion pala. Almost 7, yeah. Ang kontratang pinondohan ng gobyerno sa kanila at 5.1 billion dito ay award sa unang 2 taon ni Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Kasama sa reklamo ang akusa, ang laban sa nabanggit si Duterte, yung tatay niya ni Bongo, yung kapatid ni Bongo at si Bongo mismo. Kaya itong si Bongo, hindi talagang panic talaga siya kahapon. Alam niya kasi mabigat itong kakaharapin niyang plunder case. Plunder yan. Lalong-lalo na yung bayani ng Pilipinas, si Remulla yung aasikaso dyan. Di ba? Kilala si Remulla, hindi mo masisindak yan.
Tama ka, kapatid Sam, mabigat yan, tapos meron ka pang ambisyon. Oo. Sa 2028. Hindi kasi, plano, pagkakarinig ko sa mga kaibigan nating DDS vlogger, plano niya talagang labanan si Sara. Kaso, nangyayari to, paano niya palalabanan si Sara? Ang masakap niyan, kung let's say nagpalitan ng administrasyon, wala na si PBBM, andyan pa rin si Boyeng Rimulya hanggang 2032. Oo. Hindi nila malulusutan yan. Oo. Mapapanagot sila dyan. Ang problema talaga rito ni Bongo, kapag umarap na sa dyan, kaharap niya na si Boyeng, hindi mo masisindak yan. Kita mo mukha ni Boyeng, seryoso palagi, bihirang umiti. At saka sinubukan na nila, hindi sila nagtagumpay. Yun nga Tsaka palirista, ang bilis kumilos ha. Oo. Bukas umpisa na yung initial, preliminary investigation nung sinampang kaso ng DPWH ata. Alam mo ba kung bakit? Sinabi niya kasi yan, hindi ako nagkakamali kahapon, kailangan yung mga kaso na dadaan sa kanya 60 days lang. Oo. 2 buwan lang dapat ang itatagal. Ang sinabi niya ganito, 60 days fact-finding, 60 days preliminary investigation. Kasama sa preliminary investigation, yung paghihingi ng side nung inaakusahan o respondent. No? Pero yung 60 days na fact-finding, mawawala na yon kapag yung kasong sinampa, katulad dito kay Trillanes, may facts na. Okay. So mas magiging mabilis. Kumbaga may so January kulong na yun si Bongo. Hindi pa. Kasi 4 months yan 4 months yung process na yan. Exciting ka masyado November, December, January, February. O posible March, April, mapapile. Hindi. Siyempre maghihirin pa. Posible within the next 6 months. Kinikritical na yung DDS na nagko-comment dito Posible within the next 6 months. Kasama na dyan yung proseso ng preliminary investigation na binibigyan ng karapatan o due process yung mga respondents o mga akusado. At eto pang balita dyan kaganina si dating Senator Trillanes may statement siyang lumabas, video na etong si Bongo nagpadala daw sa kanya ng emisary na pinapa-atras yung kaso para kay Bongo. Ilan yan? Ilan? 2, 3 beses? Dalawa. Dalawa. Parang tatlo yata, parang tatlo. Ngayon, syempre si Trillanes, alam naman natin, hindi mo yan mababayaran. Sakit nga ng ulo Duterte yan. Yan nga nagpakulong kay Duterte, di ba? Hindi mo mababayaran yan, parang si Boyeng yan. Bayani ngayon ng Pilipino yan. Naalala ko tuloy yung post ni Greco Bellica. Sabi ni Greco Bellica, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Marami. Sa kanya walang naniniwala kasi talo siya palagi. November, sinabi ni Trillanes sa arresto yung si Digong. Nangyari yan. Delayed lang ng konti pero nangyari. Sinabi ni Greco Bellica, kaya bukas, maraming babaliktad. Ano nangyari? Siya bumaliktad siya sa kahihiyan. Habang nagsasalita sa EDSA, nagsisigaw, Sara resign. Di ba? Tingnan mo yung mukha niya ron. Sobrang pahiyang-pahiya talaga sa mga tao ron. Kaya, balik tayo kay Bongo, no? Kaya pala ang sitwasyon ni Senator Bongo ngayon, meron siyang Damocles swords with emphasis on swords, no? Imbis na isa. Kasi on one sword, no, na nasa ulo niya, ay yung ICC warrant of arrest. Another is itong possible warrant of arrest nitong kaso ni Sonny Trillanes. Pinakyaw na, may local, may international. Correct. Pero tingin ko, mauuna dyan yung plunder sa tingin ko tingin ko dyan kasi syempre. According to kay Senator Sonny Trillanes, yung ICC si Trillanes din yun, no? Correct. Sila nag-initiate niyan. Siya rin, no? Yung kaso, yung warrant of arrest para sa mga respondents dyan, ina-expect kay Bongo next year. First half of next year. Yung kay Senator Bato de la Rosa, next week. Soon, malapit na. Mas mabilis na ko po. Baka nga next week na yan So napaka-exciting. Ngayon, punta tayo rito kay bagitong congressman, kay Leandro Libiste. Na inamin ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na nagkamali siya sa pagbintang kay dating DPWH Undersecretary Ari Perez bilang opisyal na umano'y may koneksyon sa mga kontratista. At ayon kay Libiste, mali ang taong nabanggit niya ilang oras matapos magpasa ng resignation etong si Yusek Perez bilang tanda ng kanyang delikadesa. Pero dahil dito, the damage has been done. Dahil dito, etong si Congressman Libiste ngayon, talagang pinagtatawanan ngayon ng taong bayan. Talagang kaliwat kanan ang bumabanat sa kanya dahil naturingan daw siyang congressman, pero puro chismis yung mga pinagsasabi. Sabi niya pa sa isang vlog ko, parang hindi competitive. Daw. Sinabi kasi ganyan. Sinabi ni ganon.
So ganun yung mga batayan. Ganun yung batayan ni Congressman Libiste na kaya nasabi niya yung pangalan ni Yusek Perez. Kaso wala na. Yun ang mahirap huli dito na. Yun ang mahirap dito kay Libiste kasi mahilig din sa media eh. Chismis eh. Mahilig sa press con eh. Parang si Miao Miao eh. Hindi ako magtataka dahil ang idol niya si Kong Miao Miao. Kaya pareho sila, di ba? Matakaw masyado sa exposure. Sa exposure. Kaya ang tawag ko dito sa isa is Boy Presscon eh. Ngayon, may mga nagsasabi sa ating mga kababayan, baka raw may connection itong si Congressman Libiste sa mga Duterte. Tingnan natin itong article na to. Noong 2019, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte ang Republic Act number 11357 na nagbibigay ng 25 years na prangkisa sa kumpanya ni Libiste na solar para sa Bayan Corporation. Wow, lakas Pinayagan niya ng batas ang kumpanya na magtayo at magpatakbo na magpanatili ng mga micro-rigid system na iba't ibang microgrid na system na iba't ibang bahagi ng bansa. So yung company ni Libiste na napakalaki na yan yung nagpayaman sa kanya na todo, binigyan pala ng prangkisa ni Duterte ng 25 years. Kaya maraming nagsasabi na babayaran ng politika etong sinasabi ni Libiste na parang nagbabayad daw ng utang na loob sa Duterte. Parang sinasabi ng maraming... Yan sinasabi ng taong bayan yan. Yung mga sinasabi may conflict of interest. Yung nanay niya ay nasa Senado. No? Although, I have to tell everyone na yung nanay niya nag-abstain sa votation. Nag-abstain sa tungkol sa batas. Pero, the fact na nandun ka sa Senado, syempre, may influence ka pa rin, di ba? Kausapin mo yung katabi mo. Nanay is nanay. Yun ang di na natin malalaman. No? Pero, ang fact of the case is, nag-benefit yung kumpanya ng anak niya at nagkaroon siya ng bilyon-bilyon salapi. Kasi mahirap makakuha ng prangkisa, 25 years yung franchise net. ABS-CBN lang di ba? Bumagsak yung entertainment industry dahil hindi na-approve yung prangkisa. Ganun din. The way na magpapa-approve ka, kinakailangan mo ng mga lobbyist dyan Kailangan mong pagapangin yung mga galaway mo dyan para ma-approvehan yung prangkisa na yan So, in other words, ito pa lang si Boy Presscon ay hindi rin pwedeng totally magmalinis din, no? Sa tingin ng maraming Pilipino, no? Na masyadong malinis siya or talagang above everyone else siya pagdating sa politika. May mga professors ako kine-question din nila yung yaman ni Libiste. Dahil daw batang-bata pa yan, di ba? Bakit siya nagkamkam ng ganyan napakalaking halaga? Di ba? Tatay niya, sino ba tatay? Dadawit din sa niya. Dadawit din sa anomalya. Di ba? So hindi mo masasabi na malinis yan. Nakalaya na ba yung tatay niya? Hindi pa, no? Parang patay natin. Namatay natin. Yun yung preso na nagpabunot pa ng ngipin na nakalabas. yun, di ba? So ngayon, etong si Libiste, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung ang tingin sa kanya, parang pumapanig doon sa kabila. Kasi nga, isipin mo, nagbitaw siya ng salita na naging sanhi ng pagre-resign ng isang magaling na undersecretary sa makakatulong kay Vince Dizon para at least kahit paano mapabagal yung pagtanda ni Secretary Vince. Actually, palirista, parang kahit si Secretary Vince Dizon, parang tinry niyang siraan sa sitwasyon. Hindi niya kaya yun. Hindi niya kaya yun. Siyang masisira doon. Kaya nga, yun nga nangyari. Diba? Siyang masisira. Diba? Siyang nawawalan ng kredibilidad ngayon kasi nung mahilig siya magpa-press call, nang wala naman siyang ebidensya, kundi baka daw. Sinabi niya. Diba? Diba? Pero mahirap walang ebidensya Wala Yun, alam mo yung ini-interview nga siya ng reporter habang ginagawa ko yung vlog ko, titinan ko yung mukha niya habang nagpapaliwanag na alam niya na sa isip niya, nasasabit siya. Kita mo Hirap na hirap siyang magpaliwanag. Hirap na hirap siyang ipaliwanag. Kita mo na merong hirap na hirap siyang magpaliwanag na kung saan galing at nasabi niya si Aray Perez yung kontraktor. Sabi, marami kasi nagsasabi sa akin na Masakit pa. Yung drama pa, nasa gitna ka ng press con, sasagutin mo yung tawag. Diba? Pwede mo naman silent yan O mag-excuse ka sa media, lumabas ka kasi mag-usap ka. Yan ang napala ngayon itong si Boy Presscon. Nagaya siya kay Miao Miao na napapahiya ngayon na imbis na hinahangaan dapat to Yung una, maganda yung entrance niya hinahangaan to Ngayon pinagtatawanan na lang. Kung tutusin talagang kahanga-hanga Bakit? Napakabata nito nung may-ari ng isang renewable energy company, di ba? Using solar, no?
Tapos talagang napalaki niya yung kumpanya hanggang sa may benta sa grupo ni Manny V. Pangilinan, no? At dahil sa pagkakabenta, he's now a billionaire at the age of early 30s, no? So talagang nakahanga. Kaya lang kung ganitong way o paraan niya, no, para mas lalong sumikat o para mas lalong magkaroon ng kapangyarihan, ay mali ang ginagawa niya. Mali, wrong move to ako sa kanya. Kung ganyan na siya kayaman, hindi na siya dapat pumasok diyan sa mundo ng politika. Yun ang tanong, bakit pumasok ka pa? Baka lang. Kasi baka gusto lang. rin makatulong. Baka lang gusto magpapansin. Gusto makatulong. O gusto protektahan ang dapat protektahan. Ganun naman yung mga yan. Ba't ka tumakbo? Para makatulong. Sarap chinelasin ka agad yung mga ganyan sa amin. Pagkampanyahan, ang daming maaasahan, ang daming malalapitan. Ang hirap naman hanapin. Kasi naawa siya sa tao bayan. Oo, di ba? Yan ang problema dito. Para din pala yan. Hindi ka mawawala pero hindi ka rin magkakaroon. yan ang problema dito kay Libiste. Kung paano niya hahawiin yan para maging positive yung sa kanyang sa side niya. Yan. So dito tayo, basa tayo ng mga comment. At marami-rami comment niya. Si Melinda Sarmiento, lumaki nga ang ulo at yumabang porke nakapagpakulong siya nang diin na nag-try na magsuhol sa kanya pero ungas din pala. Joselito Carillo, atat na atat maging popular. Correct. Next. Imelda Villasanta, watching from Singapore, mga idol. Ingat po lagi kayo. Salamat po. Yan. Shakira Bakero, ang lakas nyo po talaga mga first 5 kaya po lagi lagi kaming mga OFW nakatutok sa podcast nyo po kasi lahat ng mga ibaba nyo Lex. Lahat ng mga topic nyo. Sige, tuloy mo lang ako, copy, maliit na. Lahat ng mga topic nyo magagandang projects ng ating Pangulo. Watching from Hong Kong. Sana makabalik at makapunta kayo dito sa Hong Kong, palirista. Oy, balik na tayo Hong Kong. Oh. Why not? Basta masagot mo yung ano namin lakas yung magyaya yung mga magyaya ba niya, pwede ba na? O kahit. Ang haba ng tuwing, basahin din natin yun. No? Yung isang mahaba. Nag-effort yung mahaba. Yung isang mahaba. Si Mike, yan. Sige yan, basahin mo yan. Naku, patay tayo. Sige, wala. Mike Uso, no? To be fair to Vice President, hindi ba dapat sumagot din ang Presidente saan ginastos ang 27 billion pesos na confidential funds? Gaya ng Vice President, dapat sumagot din siya dahil sa ulat na nakalap namin sa Malacanang, kahit piso walang natira sa 27 billion pesos na confidential funds ng Presidente. Nakakaduda ata na ultimong piso walang natira, nasimot. Ano yung tira? Dahil sobra namang tinago na lang. Tapos next year ulit, another mas mataas na pondo. Tapos yung tira, tinago na naman. Paano nangyari yan? Unang-una, DDS script po yan. Fake news po yan. Wala pong 27 billion pesos na confidential fund. Pangalawa po, kung meron man confidential fund o pondo ang isang presidente para sa isang taon, dapat po talagang ubusin yun. Yun po ang purpose ng pagbabudget. No? Kasi kapag hindi po naubos yung budget na yun, mapubabalik po sa National Treasury yung budget. Tanga rin ito nagtanong no? Isipin mo naman ng presidente nakita mo naman siguro yung trabaho ng presidente. Kumpara mo sa travel lang nung isa. Diba? Tsaka presidente yun, hindi yun. Dahil sa kapalirista, walang sinasabi ang COA auditors o ang COA na merong nangyayaring hindi maganda sa confidential funds. Pondo ng Office of the President. Kasama na yung confidential funds. O bakit naman siya sasagot? Correct. Bakit siya mag-explain? Ang Presidente at Vice Presidente, napakalaki ng pagkakaiba. Diba? Anong ginagawa ng Vice Presidente? Wala. Gala-gala lang ang Presidente. Sira rito, sira doon. Control niya lahat yan. At wala siyang records ng manumalyang paggasta ng confidential funds. Si Sara Duterte, malinaw na malinaw. May mga testimonya sa investigasyon sa House of Representatives. Diba? Kung gusto niyo mapasagot, sampahan nyo rin ang kaso. Dali lang na magsampay. Okay lang yun. Welcome ng ating Pangulo yun. Sampahan nyo ang kaso. Madali lang magsampa ng kaso. Ang problema lang, pagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Oy, best friend nung Mike, si Giovanni Perez, 3 bugok. Pasikatin nyo nga po siya 3 bugok. No? Ang gwapo naman namin maging bugok. Kung bugok kami, ano pa yung mga dilis? Di ba? Cambio. Si Mike Uso, ano masasabi niyo sa 22 classrooms ng 2025? Kasi ni panahon daw didigog, napakaraming classrooms. Ano maraming classroom doon? Yung pabahay nga niya, talahib na yung tumutubo Diba? Ang tanong dyan, gusto nyo ba construct, alam nyo ninanakaw, alam nyo nang may mali, itutuloy pa rin yung mga projects na yan? Siyempre kailangan i-assess. Magulo ang DPWH, nag-change ng leadership. Kailangan basahin niya ng maigi, i-review yung mga projects na yan, mga kontrata na yan. Hindi yung ura-urada ka lang. Kasi kumbaga yung butas ng drum, ng resources natin, lalaki pa yung butas. Okay. Punta tayo sa second segment ng ating podcast, yung aking segment na.
So, umpisa natin ang ating editorial, no? Yung editorial ko to kaninang umaga, no? Kaya na sinasabi ko, kino-convert ko lang po siya sa Tagalog, no? Pero shortened version, hindi yung mahaba katulad kaya basahin mo muna to. English, no? Basahin mo natin yan mo nga si Maria Pe. Maria Pe, Atty. Chua raw eh. Joel Chua ka. Talaga si Palero. Ayan o. Pasinate po ninyo kami mga magsasaka, Atty. Chua. Kakopi, palerista. Mga uwi po kayo. Hindi sa Atty. Chua. Hindi po to sa Atty. Chua. Kamukha lang po. Yayag Dizon po, makipalo po ako para madagdagan yung ano ko, yung follower ko. Halatang hindi ka kailangan eh. Halatang hindi nyo ko ano. Hindi to si Atty. Chua. This is so funny. Kung Chua na lang, kung Chua. Baka may marinig makita ko niyan. Sandro ha, palerista ako. Dito po tayo sa editorial. Babasahin ko na lang po yung Tagalog version ng ating editorial, yung shortened version, no? Ang editorial ko po ay pinangmagatang Lugaw Nation. Nakakainsulto kapag may mga politiko na iniisip na sapat na ang isang mangkok ng lugaw para mapawi ang gutom, lunasan ang malnutrisyon, ibalik ang dangal ng may hirap. Paulit-ulit natin itong nasasaksihan. Ngumingiti sa kamera, nagsasandok ng lugaw, tapos ipagyayabang na sila raw ay naglilingkod. Hindi ito malasakit, kundi ito ay panlilin lang. Ayon sa UNICEF, may halos 3 milyong batang Pilipino na bansot o kulang sa nutrisyon. Ibig sabihin, isa sa bawat 4 na bata ay lumalaki na mahina at payat dahil sa kakulangan sa wastong pagkain. Ang isang batang malnourished ay nangangailangan ng 3 hanggang 4 na buwang tuloy-tuloy na pagpapakain ng masusustansyang pagkain bago makabawi. Kaya paano makatutulong ang isang kainan ng lugaw? Ang lugaw ay dating simbolo ng pag-aaruga. Pero ngayon, ginagamit na ito bilang sandata sa politika. Murang pang PR, mabilis lutuin, at madaling i-post sa social media. Kasama pa riyan ang sopas at champurado, mga pagkain na nakabubusog na sa loob ng ilang oras, pero ang kapalit ay habang buhay na gutom sa hustisya at pag-asa. Ito ang tinatawag na lugaw politics, pagpapanggap na malasakit, pero ang totoo ay ambisyon. Ginagawang palabas ang kahirapan, at binibili ang simpatya ng tao sa halagang 5 piso bawat mangkok. Mula ngayon, tanggihan na natin ang mga politikong ganyan. Hindi natin kailangan tanggapin ang lugaw kung kapalit ay ang ating dangal. Ang Pilipino ay hindi pulubi, kundi mamayan na may karapatang mabuhay ng marangal at busog, hindi lang sa tiyan, kundi sa katotohanan. Ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa dami ng lugaw na kanyang insinasandok, kundi sa dami ng katotohanan kanyang hinaharap. Yan po ang ating editorial ngayong nice. Hapon o gabi, no? At alam niyo kung bakit ko sinulat to? Dahil kagahapon, bisit ako sa nakita yung isang senador na nagtatakal ng lugaw eh. Senador ba yun? Senador. Si Vice President din, ba? Nagtatakal din ng lugaw? O yun, ganun din. Sino senador yun? Sino ba yung Si LTG. Si LTG. Si Bongo. Oo. Nakakita yun nagsasandok ng lugaw. Kita kayo, ang laki-laki sa nagsasandok ng mga lugaw sa mangkok, no? So, nakakainis eh. Kasi nakikita ko rin ito sa barangay namin eh. At nakakaawa din yung mga Pilipino, di ba? Kasi ito, hindi ko sinasabing mali yung tungkol sa pagpapakain ng lugaw, sopas, at champurado during calamities ha. Kasi kailangan nyo, lalo ko, typhoon, di ba? Kailangan mo mainit na sabaw. Okay yun, wala tayong problema doon. Pero sinasabi ko, yung paminsan-minsan na magpapakita sa barangay natin o sa ating mga komunidad, yung mga politiko para magpakain ng lugaw na may kasama lang itlog. No? Hindi deserve ng tao yun. Hindi deserve ng tao. Lalo na kung yung nalaman natin ngayon na bilyon-bilyon na pera ng gobyerno ay binubulsa. Parang parang poverty porn eh, di ba? Correct. Sorry for the term, minamaster, sinasalsal mo yung kahirapan para kumita ka. Kaya kawawa ang mga... Para sumikat. Para sumikat ka. Kawawa ang sobrang api ang taong bayan eh, no? Tapos ang daming politiko nagpapasasa sa pera. Ang masaklap niyan, ang lalabas pa sa liquidation niyan, di ba, 100,000. Correct. Pero magkano lang ginastos mo dyan? 10,000 lang. Totoo yan. Ginamit mo na naman ang mahihirap. Totoo yan. Diyan expert yung ibang mga politiko talaga. Kung paano nila bilugin ang ulo ng mga mahihirap. Diyan alam nila kung paano nila papasikatin ang sarili nila gamit ang mga kababayan natin ng mga mahihirap. Etong lugaw na to, walang masama sa lugaw. Ang masama yung paggawa.
Correct. Yun ginagawa siya kasangkapan. Yun ang masama. Tsaka ano siya, simbolo siya ng kahirapan, ang lugaw. At pagiging cheap, di ba? Hindi deserve ng tao na bigyan mo siya ng ganyan lang. Di ba? Mas masarap, kumbaga, kung pagkain ng ating comparison, mas masarap na pagkain ang deserve ng taong bayan. Correct. In the first place, pinagkakakitaan mo yung mga yan. Correct. Tama. Ang matindi dyan, ilang kalderong lugaw yun. Tapos, isang katerbang interview. Diba? Tatlong kalderong lugaw, 10 media, 50 vlogger. Diba? Yan ang San Batro talaga yan. Ilang post yun sa... San Batro yan. Sa Facebook. 1 week na repost yan. Bayaning senador, nagbigay ng lugaw. Kasi mga vloggers niya, hindi nila post. Kasi di katulad ito yung ginagawa ng DSWD, katulad ng pinuntahan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pasay, di ba? Yung gutom, Na walang gutom kitchen. Walang gutom kitchen. Yun, ang sarap ng pagkain. May apple, may orange pa. Hindi mo makikita si Bibim lugaw, Chip. At araw-araw nagpapakain. Hindi isang araw, hindi isang meal. Diba, sino ba nagpunta doon? Kayo ba? Hindi ako diba nakita nyo, 2 putahe na ulam, tapos 2 rice, may prutas pa. May prutas pa. No? Araw-araw po yun. Araw-araw. Kung gusto nyong masubukan yung sinasabi ko na to, puntahan nyo doon sa may Pasay, malapit sa Harrison to, dating Harrison. Hanapin nyo doon yung walang gutom kitchen. Libre po yan. Pipila lang kayo syempre. Dahil syempre marami gusto makakain ng libre. Pila lang kayo. Pero sigurado makakain kayo dyan ng libre. At masustansya at hindi lugaw. Walang photo ops dyan na mangyayari. No. Okay. Yan, no? Punta tayo sa susunod na topic natin, yung tungkol sa New Government Procurement Act or NGPA. No? Ito, mabigat na batas to. Magandang batas to. Ano na naman to? Ano yan? Si magandang Amena Pangandaman na ng bida rito. Sila ang nagsulong nito. Sila ang nag-sponsor o tawag doon, nag-advocate no? Nito sa Congress. Ano ba yan? Ito, nagbigay na ng magandang provision dito kung saan maiiwasan na yung mga blacklisted na companies ay makikita pa uli sa mga bidding o magiging contractor pa uli. Pati mga dummy. Mabubuhay uli, kumbaga. No? Mawawala na yon. Pangalawa, meron ng pagba-blacklist dito. Kapag marami ka ng violation, forever blacklisted ka na in entering into government contracts. No? Pangatlo, no, marami pang mga bagong mga patakaran na dati nawala sa dating procurement law. No? Kaya ito, pinakabago na nga na magpapatibay ng ating proseso ng ating polisiya sa pag-procure ng mga produkto or contract sa... Alam mo, ang tatamaan dito, yung mga mahilig magdami-dami. Mga diskaya. Oo. Kung diskaya hindi versions. Hindi na obra rito yung papalit ka ng pangalan ng company o magdadami ka, hindi na rito obra. Kasi check na yan ni Secretary Amena Pangandaman yan. Nakikita nyo yun sa screen niya, magandang babae na yan. Maganda lang yan. Mainhin, pero matindi po mag-isip yan. Matalino. Siya yung nag-isip nito na para yung mga kontratista ay hindi na makakapagdami. Kung na-blacklist na sila, hindi na sila muli pa makakabalik. Kasi aminin natin, kapag na-blacklist, magpapalit lang ng pangalan yan. Balik na naman yan. Correct. Kapag yung may-ari, na-blacklist, papalit lang na may-ari. Balik na naman yan. Dito sa ginawa ng Secretary Amena Pangandaman ng DBM, hindi na yan mangyayari. Kasi kailangan may full disclosure. Halimbawa ikaw, bidder ka, kailangan mong i-declare sino yung may-ari ng kumpanya. Sino yung totoong may-ari? Yung totoong may-ari. Kasi ang ginawa ng mga diskaya, example, si Company A, ibang pangalan, di ba? Mga kasambahay ata yung board members. Si Company B, ibang pangalan na naman. Si Company C, pero lahat, isa lang ang may-ari. Mga diskaya lang. Naabuso ng sobra. Ang pinapalitaw rito ni Secretary Amena Pangandaman, ipalitaw talaga kung sino yung pinaka-may-ari. Correct. Hindi yung pinakadami. Ito yung talagang layunin ng batas na to na talaga namang pabor na pabor sa ating mga Pilipino para naman yung makakasigurado tayo na makakatanggap ng mga proyekto sa gobyerno, mga totoong lehitimong company. Kaya siguro yung 15 corporations or lahat ng kasamang corporations doon sa mga flood control scam na to ay talagang hindi naman makakasama. Hindi na sila pwede correct. No? Hindi na sila pwede sa bagong mga kontratang papasukin ng DPWH. Palagay ko naman, yun ang sisiguro din ni Secretary Vince Dizon at ni Secretary Amena Pangandaman. Sige, ikaw muna. Ang maganda kasi rito, itong si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Amena, bata pa sila, tandem na sila. Correct. Kumbaga, kabisado nila yung kilos ng bawat isa. Kaya ngayon, nakikita natin, nagtutulungan sila para masaayos itong gobyerno natin sa utos sa kanila ni PBBM. Pangatlong reels ko na yan bukas. Isa pa, ang maganda dito, tatamahan dito yung mga politiko
Mga congressman na nagda-divest lang. Kasi kanya rin yan eh. Sa company niya rin yan eh. Nagkataon na na-elect ako, hindi ako pwede nakapangalan dyan, nag-divest ako. Diyan, kailangan i-declare mo rin yan. Ang hindi ko lang alam, no, dahil hindi ko pa nabasa yung batas na yan, kasama din ba yan yung hindi pwede yung mga katulad ng sitwasyon nung kay Bongo na yung tatay o kapatid or yung pinsan, hindi pwedeng pumasok sa kontrata. Nasa batas yun, pre. May existing law na. May batas na tayo. May existing na tayo. So, kumbaga pagpapalakas lang talaga to. No? Technically, bawal talaga yun. Ang tira talaga rito yung mga dami company. Yun talaga. Yung mga huwad na owners na talagang hindi na dapat talaga makakuha. Saka yung blacklisting, no? Yan ang pinaka-ano rito. Palit pangalan, palit ulo. Yung kay Bongo naman, talagang pakapalan na mukha yun. Kamag-anak mo. Emphasize mo nga yun, kakopy. Sige. Sa ilalim po ng NGPA, hindi nagagana yung mga dating style. Mga dating diskarte ng pandaraya. Halimbawa po, yung palit pangalan. Magpapalit po ng pangalan ng kumpanya. Halimbawa, na blacklist ka, papalitan mo lang yung pangalan mo. Next po yung palit ulo, magpapalit po ng nominal na pinuno. O yan, pwede mong gagamitin yung kasambahay mo, gagawin mong board member. Hindi na pwede yan. Yung dami company owners, yung mga huwad o yung mga tagong may-ari, hindi naman talaga sa kanya yan, pero kakausap ng ibang tao, ipapangalan sa kanya. Copy, check yan. Tatlong yan sa ginawa ng Diskaya. Lahat yan ginawa nila eh. Correct. No? Talagang tailor fit sa mga katulad ng mga Diskaya itong bagong batas, ano? Tapos kasi mga Diskaya tapos maging state witness. Correct. Hindi pinagbigyan. Hindi na kami makapag-cooperate. Kulong na kaagad yan. Sila pa'y mayabang. Di ba? Tama lang talaga yung ginawa ni Vico Soto rito sa mga to na talagang nabulgar yung buhay nila. Dahil kay Mayor Vico Soto. Yan, batay sa 2023 study ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office, 65.8% ng mga bidders sa public procurement ay may mga iisang tunay na may-ari. Biruin mo yun, 65%. So, technically 30+% ang medyo maluko-luko. Dahil dito, mas lalong kinakailangan ng ganitong hakbang para putulin ang koneksyon at sabuatan ng mga bidding process. Ang problema ibig sabihin mas mataas, 65% ang talagang loko-loko. Isa lang may-ari. 30% lang. 35% lang yung matino. Mas matindi pala yan. Ang NGPA ay kinikilala bilang pinakamalaking hakbang kontra korupsyon sa bansa. Isa itong pinagsanib na bersyon ng Senate Bill 2593 at House Bill 9648 na parehong layunin ang pagtanggal sa mga butas at kahinaan sa kasalukuyang procurement system upang ito ay maging mas matipid, mabilis at epektibo. Correct. Ang dami kasi loopholes na existing procurement law natin. Ngayon pa lang, i-congratulate natin yung maganda nating secretary, Amena Pangandaman, at yung sidekick niyang si Yusek, Hope Goddess. Tapos itong batas na to, i-match mo pa sa pang-apat na reels na yun. Another project or advocacy nila tungkol sa DIME, no? Project DIME. Yung monitoring? Ikaw wala ka pag-release. Yung Project DIME, kung isasama mo din sa new procurement law na to, no? Talagang makakabuti ito para maiwasan na yung mga ghost projects. No? Topic natin ito mamaya pero isingit ko na lang din. Yung sinasabi ng business community na hinihimok niya yung administrasyon, di ba, na higpitan pa, patindihin pa yung laban kontra korupsyon. Ito ilang move lang yan eh. Na sagot yan doon sa kanilang panawagan na higpitan pa. Yung pagiging mas transparent natin, institutionalize yan eh, batas yan eh. Isang solusyon yan o isang response yan doon sa panawagan ng business sector. Sabi rin ng PCCI na gawin silang watchdog sa anti-corruption. No? Kung mga nagpe-presenta sila na sila ang titingin sa mga public works projects para siguraduhin hindi na maulit yung nangyaring flood control scam na yan. So, department, segment 2, sa'yo pala yan. Oo nga eh. Okay, papunta tayo sa pangalawang topic natin. Mamaya kami magpapasa ng comment after ni Yayam. Ang Department of Public Works and Highways ay magbubukas ng 1,993 na bakanting posisyon at bibigyang prioridad ang promotion ng mga kasalukuyang empleyado. Kaya nga nag-post ako kahapon eh. Hiring! Oo, sana nga, bigyan nyo naman ako ng recommendation. Recommend nyo ako kay Secretary Vince Dizon, mag-DPWH na lang po ako, di na lang magbablog. Baka sakali naman, yumaman ako. Ano sa palagay mo, Palerista? Kahit tinapos ko PT, mag-apply na lang ako dyan masahista ni Vince. Hindi pwede. Kakopy Actually, kaya dumami yung hiring na yan kasi
maraming natanggal. Maraming kinasuhan. Maraming kinasuhan. At maraming nag-resign. Maraming makukulong. Maraming kusa nag-resign. So maraming bakanting items. Yung 1,900 na yan, mga items yan mga plantilla items yan. Pero ang sinasabi ng DPWH, ipaprioritize natin yung mga job order, mga COS na matagal nang nandiyan dyan sa DPWH. So ibig sabihin, yung mga regular na nasa baba, na hindi corrupt at nagpe-perform na maayos, ipopromote. Yan ang sabi ni Secretary Vince. As long as qualified. Ipopromote. Tapos, kung kailangan pa, yung mga bago, yun papasok na. Tapos, sa pagpasok ng bago, ipaprioritize din muna yung mga job order para magkaroon na ng security position. Sa mga kababayan, isipin natin alam naman natin na talagang maraming mga loko-loko dyan sa DPWH. Pero hindi po lahat. Naniniwala tayo na marami rin talagang matinupo dyan na dapat ma-promote. Yung mga natira dyan na mga empleyado, yan yung mga pinapaniwalaan ng mga matitino na wala dapat ikatakot kahit anong investigasyon kasi hindi lalabas ng pangalan nila, parang si BBM. Hindi natatakot na hindi kahit kailan yung investigasyon flood control hindi dadapo sa pintuan ng Malacanang. Correct. So yung mga natitirang empleyado dyan sa DPWH, yan, pagkakataon nyo na yan, sabi ni Secretary Vince, applyan nyo yung mga posisyon na akala nyo, pwede kayo, qualified kayo. At isa pa, isang sinabi doon ni Secretary Vince Dizon, yung mga dahilan kung bakit na-delay yung sahod ng mga job order, tatanggalin. Ganun? Hindi dapat ganun Kawawa naman sila, di ba? Job order na nga sila. Wala na benepisyo yan. Wala na nga security of tenure, wala na nga ibang benepisyo tulad ng mga regular, na-delay pa yung sweldo. Correct. Yung tatay ko, alam niyo, kung simulang bata ko, 35 years sa MWSS, never na-delay ang sweldo sa kanila. Ang MWSS ay GOCC. GOCC. Lagi advance nga lagi. Minsan, 1-2 araw advance Every week pa sweldo yun. Cash pa yun So, wala talaga dahilan sa gobyerno. Kasi nga, pag natalo sa casino, syempre delay talaga yung sahod. Ibig sabihin, ginagamit muna sa casino. A matter of administrative requirements na hindi na papasa. So, may nagpabayad dyan. Kasi ako, 12 years din akong contract of service. Hindi kayo nade-delay sweldo? Hindi kami nade-delay. Pero ang turing sa amin, second-class citizen. Regular, plantilla items ka, COS ka, tapos may job order ka, third class na. So, hindi kami nibigyan ng prioridad, which is hindi dapat. Kasi yung ginagawa ng JO, almost the same din naman sa ginagawa ng plantilla items. Yun nga lang, hindi ka binibigyan ng priority. Nakita ni Secretary Vince yan, hindi pwedeng ganyan yan. Tanggalin natin yung tao nagpapadelay dyan. Ayan, may surprise kami sa inyo baka sa mga susunod na podcast natin, ma-interview natin si Secretary Vince Dizon. Akala ko nasa DPWH. Kaya mag-comment na kayo, mag-message kayo rito sa Salamat PBBM kung anong gusto nyong itanong namin kay Secretary Vince Dizon. So ang dami pala nating mga possible guests sa pagsusunod na linggo. Yes, marami. Ang possible guest po namin sa mga susunod na linggo, si Secretary Vince Dizon, si DAR Secretary, yung magaling na Secretary na Estrella. Yes, yung pinagkakatiwalaan ni PBBM. Darling Conrad. Si Darling Isa pa, Conrad. si Trillanes. Senator Trillanes. At si Housing Secretary Jose Aliling. Yan ang mga naka-line up sa aming show sa mga podcast sa mga susunod na Siyempre si BBM, sa susunod na yan, pag bago na siya bumaba, kami yung huling i-interview sa kanya. Malay mo, hindi posible yan. Malay mo, sa galing natin na to. By the way, layon ni Secretary Dizon na bigyan ng patas na oportunidad ang lahat ng manggagawa sa DPWH. Lalo na ang mga matagal lang magsiservisyo, ngunit nananatiling job order lamang. Kasi totoo yan Problema yan sa mga government agencies. May mga plantilla items, hindi pinupunuan. May pabaya dyan, admin, pabayayan. Kung sino yung placement board, pabayayan. Yung mga HR, gano'n. Kasi nire-request nila yan, may budget yan Pero dahil sa kapabayaan nila, hindi napupunan yung bakanting posisyon. So yun. Ano ba yan? Segment 2. Shoutout na tayo, pre. Sige. Ano pala isa? Okay pala. Sige. Bago ko makalimutan, nung linggo, naimbitahan tayo sa Naku, pag nakalimutan mo yan, tanggal ka talaga. Oo nga. Memo ka pag nakalimutan mo yan. Pero ang ganda nung sige, ano ba yan? Yung bagong development sa Pasig River Esplanade, no? Phase 4. Phase 4. Naimbitahan tayo sa... Yan yung doon na banda. Sa may Aroseros yan. Doon na banda. Yes, sa may Aroseros. Papunta na sa Piati. Malapit na sa Quiapo papunta na doon. Yung Pasig Bigliang Buhay Muli, Phase 4, yun inaugurate nung Sunday. Kaso maulan Kaya doon lang kami sa loob ng Metropolitan Theater nagkaroon ng speech si Pangulong Bongbong Marcos. Mahaba na yung na yan, Esplanade.
Mula doon sa Intramuros, ang haba na. Hanggang doon sa Arroceros. Oo, ayoko nang lakarin yun. Hindi, maganda yun sa jogging. Swerte yung mga nakatira dyan, masarap mag-jogging dyan. Ka-copy, palirista ka-copy, napakaganda. No? Sayang nga at umuulan at di kami nakaikot. Pero nung pinapanood namin si BBM, si Flam at yung ibang, si Mayor Isko Moreno, no, at iba pang opisyal na binabaybay nila yung 530 meters. No? 500 na yun? Yes, 530 meters, almost 1 kilometer na. No? Ay, mahigit 1 kilometer na. No? Ay, di. Kulang-kulang. Mahigit half kilometer. Half so, kilometer. yun yung precise na ang nagawa. No? Kaya napakahaba na rin simula nung phase 1. No? Napakaganda. At alam niyo ba, meron ng bagong ginagamit na equipment sa pagkukuha ng basura. Yung Clearbot? Yung Clearbot. Nakita rin namin, ang ganda. Ang nagpapatakbo doon, solar. At saka AI yan. AI. No? AI. Walang tao. Napakaganda, no? At ang maganda sa machine na yan, kasi nakikinig ako Ang maganda sa machine, ang sinasabi, kaya niyang i-identify yung uri ng basura. Ihiwalay niya yung plastic. Correct. Ihiwalay niya yung mga sirang furnitures o kung ano man yan. Ganun siya. Nakakatawa. High-tech. Tapos kung di ako nagkamali, tumulong sa atin para ma-implement yan, ADB, Asian ADB. Development Bank. Kaya, yan na ang gagawing technology para siguraduhin na ang Pasig River ay laging malinis. Alam mo, sa ngayon, parang nakakatakot pumunta dyan sa Pasig Esplanade sa sobrang dami ng tao. Diba? Lalo pag Biyernes, Sabado, Linggo, nako, sus, grabe, hindi mahulugan ng karayom. Samantalang sa Dolomite, wala na namamasyal. Sa ngayon daw, papalirista, 5,000 to 7,000 a day na tao ang pumupunta dyan. Ang dami niyan, ha? Ayun na nga, ang dami nga masyadong tao. Ang kagandahan dyan, maraming negosyo. No? Street food. Oo, maraming negosyo na nakikinabang. No? Maraming tao na employee no? Nang dahil dyan sa ating Pasig River. At may isa pa silang i-activate dyan yung MV Dalaray Diba? Yung transportation yan dyan sa Pasig River, diba? Totoo yun. So mas mabilis sa biyahe, mababawasan na yung traffic. Siyempre, iba, imbes na magbabaylan ka. Yung gagamitin pa na ferry na yon ay electric vehicle. Tapos locally designed. Correct. Galing So ito mga ka-BBM tandaan ninyo itong proyekto na to nangyari dahil sa paunguna ng ating magaling, matalino na First Lady Lisa Marcos. Tatandaan natin, 3 phase po yan. Yang pang-4 na phase, kabubukas lang nung linggo. Tama ba yan, linggo? Yan, kabubukas ng linggo, mahabang-mahaba na po yan na maganda yung itsura. Maraming presidente na, gaya nga nung sabi, maraming presidente na nagtangka na pagandahin yan, kaso hindi nga nagawa. Kasi wala silang First Lady na kasing active ni First Lady Lisa Marcos. Nangungulit, no? In fairness, pinapurihan siya ni PBBM sa speech niya, no? Talagang isa sa key drivers kung bakit naging successful yung rehabilitation dyan, si First Lady. Hindi masisisi si Pangulong Bongbong Marcos na hangaw sa asawa niya. Kasi tignan niyo yung ginawa niya sa PICC. Correct. Di ba? Napakaganda ng PICC ngayon. First Lady rin yan. Itong Pasig River Esplanade, no? Simula sa phase 1 hanggang phase 4, talagang mapapawaw ka na lang talaga sa ganda at sa pagiging, sa bilis at sa pagiging efficient ng sino ng parangal niya. May parangal yan na nakuha sa sa buong Asia. Sa UN ata nagbigay ng awards. UN ang nagbigay ng award tapos ang Asia ang pinaka niya. Nakita ko yung pinaka-plano niya nung ginagawa pa lang yung phase 3. Aabot yan doon sa may Makati. Wow. Yung sa may dating Colgate doon na pabrika. So tama ba? Hindi ako nagkakamali. Around 18 kilometers. Pwede. Pero doon banda sa Makati, hindi na siya yung parang Kastila yung design. Hindi na. Igagaya nila doon sa Makati na modern. Yung maganda, di ba? Parang may mga bar, may mga... So may transition. Kasi yung Manila, medyo old city style. Historical. Kaya ganun ang design. Tapos, papalapit na Makati magiging modern. High-tech na. Napakagaling din naman. At may mga dinadaan na Ayala Bridge, dadaan ka dyan. Makita ka dyan kasi nagkakaroon sila extension Halimbawa ito yung Pasig River, di ba? Lalagyan nila ng sidewalk yan May kinoconstruct sila dyan, pero maliit lang. At tama naman ang utak ni First Lady. Ayun na nga Diba? At maganda, gastos ng gobyerno yan. Ay, hindi gastos ng gobyerno. Kasi pribadong sektor ang nagpo-pogi bakit yung Dolomite ba? Sino may gastos doon? Gobyerno. Sayang na ngayon. Sayang. Diba? Sayang na ngayon. Pare-refill. Tatambakan, aagusin. Takang project lang Diba? Nasayang na pera Puso mo. Good news. Kasabay po niyan, inanunsyo din ng presidente, nakikita niyo yung Intramuros Golf Course. Ang lawak niya, di ba? Ang lawak. Doon din yan. Sa Maynila.
Gagawin na siyang park. Swerte ata ni Yorme Isko ngayon. Laging kasama si... Oo nga. Bakit kaya? Bakit kaya? Ang dami nilang projects ha. Sabihin mo na kaya para mapagalitan ka. Palabiro lang po si Palabiro lang po si Paladista. Wala po yun. Talagang siya na kasi mayor. Nagkataon pong dalawang visionary and modernizer leaders po na kaya lagi sila magkasama. Nagkakapareho ng kanilang iniisip. Kabyo ka agad. Nagkakapareho ng kanilang vision para sa Manila. No, nagkataon naman na talagang gusto ng Pangulo Bongbong Marcos yung nire-recommenda ni Mayor Isko Moreno. Kaya sinusuportahan niya yung doon ba sa golf course, ano magagawin doon? Gagawin siyang public park. Kasi ngayon, mayayaman na nakikinabang doon Yung tapat na museum yun, di ba? Yung wall, yung Intramuros wall. Kasi palirista ilang piraso lang nakikinabang ngayon. Mayayaman lang. Tama nga naman doon. Tsaka maliit na lang yun. Si Yorme Isko, gamitin na para sa mas maraming tao makinabang, di ba? Nako, laki. Ang ganda ng Maynila kapag natapos yung plaza na yan, yung golf course na i-convert ng plaza. Meron pa. Ano? Isa pa. Hindi, teka muna. Bago tayo mag-move sa iba. Yung Arroceros Park, di ba? Yung para kumbaga last lang. Ano tawag doon? Last lang of the Philippines. Last lang of the Philippines, no? Talagang kasi green. Alam niyo ba, yung lugar na yan, iba ang temperature ng lamig diyan kumpara pag lumabas ka na sa park. Ganun? Proven yan. No? Mas mababa dahil nga ang daming puno. No? Napakalamig. At napakaganda na ngayon, no? Kung makikita nyo kanina yung pinakita na picture. Ayan, yung picture na yan. Or video, no? Ang liwala sa nakapunta ka na ba dyan? Nadaanan natin galing City Hall papuntang Quiapo. Diba, pero hindi ko pa siya napuntahan nung si Yorme ng mayor. No? Napakaganda. Kaya one of these days, punta tayo dyan mag-content. Yan yung katabi ng Met Museum ng Metropolitan, di ba? Yes. Na-renovate na rin. Maganda. Napakaganda, no? May mga puno ba doon? Di ba flyover yun? Hindi. Yung nasa right side. Para siyang mini forest. Kasi yung dinaanan mo, papunta Santa Cruz, galing ka City Hall, di ba? Yung right side, papunta kang Quiapo. Yung may flyover dyan, papuntang Santa Cruz yun. Para siyang mini forest palarista. Kaya si Yorme, alam niyo naman na talagang yung mga plano niya, napakaganda talaga, no? Gusto talaga niya mapaganda ang buong Manila. Kaya yan, plus yung Intramuros Golf Course na gagawing plaza na lang, no? Para sa mas maraming tao na makinabang. Napakaganda. Hindi lang yan, meron pa. Itong Plaza Calderon dyan sa Binondo. At yung underpass dyan sa Loton, naku po, bata pa lang ako, dumadaan ako dyan sa Loton underpass. Sa Maynila na naman yan. Sa Maynila din. Talaga kasi daming mga dyan, natutulog, mga informal settlers. Yan, pagaganda yung dapat talaga dyan sa Maynila maraming tourist attraction dyan. Kasi para hindi lugi yung mga turista pag nagpunta rito. Pag nagpunta kasi rito dyan sa Luneta, tsaka Intramuros lang, lugi. Pero may tanong, si Mildred Ramos, bakit sa dami ng projects ni PBBM, lagi sinasabi ng mga DDS, wala daw project ang Pangulo? Ganon kasi pag nakakulong yung kulto. Lahat bitter na sa nakakulong. Ikaw ba naman? Membro ka na ng kulto, tapos grade 3 ka na. Walang project, pero panay naman punta ng Esplanade, di ba? Hindi kaya nahihiya yung mga ogang dyan pag naglalakad sila kasama pamilya nila dyan, di ba? Hindi kasi sinasabi nila kay Digong daw project paano kay Digong yung Dolomite Beach. Tama nga. Yung Dolomite Beach yung kay Digong na wala nang pinagtatawanan na lang ngayon. Kakopi, walang project tapos nakikipag-away sa ospital kapag hindi in-apply yung zero balance billing. Di ba? Hindi na itong wala project. Ikaw na nga dyan, matatapos yung oras. Last mo na ba yun? Mabasa mo na comment. Shoutout muna tayo. Shirley Pute. Hello, watching from Sudipen, La Union. Magandang hapon po. Sabi ni Grace Reyes, ang laki ng ginanda. Tama po. Melinda Sarmiento, unti-unti tayong makasabay sa mga magandang lugar tulad dito sa Hong Kong. Celito Carillo, Sir Yayang, baka pwede din nyo gawing 2 oras ang podcast ninyong tatlo. Kasi hindi kayo boring panoorin at very educational yung mga topic ninyo para mas marami ang ma-discuss nyo. Dagdag awareness na din sa mga Pilipino. Alam nyo, pag nagko-comment kayo ng ganyan, extend kami, nakasibagot na yung technical. Hindi kami pwedeng mag-extend kasi unang-una, yung mga crew rito na nila to, overtime. Overtime na nila. Hanggang alas 5 lang sila, no? Ito si Nati Lozada, okay kayong tatlo mga sir sa mga totoong information na nangyayari sa Pinas. God bless po. Watching from KSA, Saudi Arabia. Kingdom Saudi Arabia. Wow.
Jocelyn Ligaspi, good evening po sa inyo mga ka-BBM. Shoutout po sa inyo. Meron pa, Del Recalde Mabanag. Want to say happy ako kay Yorme, at least magkasundo na sila ni BBM. Yes. Bakit sabi sa magkasundo yan? Baka may plano. Ha? Bakit? Di ko alam. Good job mga ka-Coffee Palerista. I agree po sa inyong tatlo. Ayan, sabi ni Manay G. Ayan. Happy viewing po sa inyo. Jack Patricio watching from Dubai. Ito isa, basahin natin. Hindi ko mabasa. Guelenga Saulanlani watching from Sweden. Hindi ko ma-pronounce yung inyo. Wow, sana bawat ganyan, no? Ito, Bisa. Ito. Si Leonard Paulo, pa-shout po, mga bossing from New York, Cubao. First time manood sa inyo, Solid PBM. Yes, kahit saan po kayo, kahit nandiyan pa kayo sa Payatas, welcome po kayo manood sa aming podcast. Comment lang. Kahit dilis ka, kahit BBM ka. Binabasa natin, kahit dilis, di ba? Yan, di ba? Kahit mag-comment kayo dyan naman, di walang problema. Kami pa, sanay kami sa ganyan. Ito, kaya Mr. Palerista, pangunahan muna maging Prime Minister si PBBM, sabi ni Israel Tolero. Alam mo, hindi ko magets yan. Paano magiging Prime Minister? Ano yan? At hindi gagawin ni PBBM yan. Hindi niya gagawin yan. Kasi parang, hindi ko magets, kaya hindi ko yan tinatapik. Okay. Sir, ano ba talaga yung kay Isko? Ba't ayaw ispaliwanag ni Yaya? Ano ba yun? Papunta tayo. Kausapin ko muna si Secretary Cesar Chavez, yung Chief of Staff ni Yorme Isko Moreno. Invite niya natin yun, no? Baka pumunta dito. Makichismis muna tayo kay Secretary. Last comment daw. Wilma Lingat, no? Nakakatuwa ang results ng mga podcast ninyo, mga sir. Napapasaya nyo kami. Tuloy-tuloy ang mga evidence na nagtatrabaho si PBBM. Totoo naman. Totoo nagtatrabaho. Sige, dumako na tayo sa third segment ng ating podcast ngayon. Ito. Nang isang araw, may business community, di ba? At ang hinihimok nila ang ating presidente na paigtingin daw po yung laban kontra korupsyon. Kasi sunod-sunod yung mga anomalya Issues of flood control at kung ano-ano pa. Ang presidente, at tulad ng sinasabi ng palasyo ni Yusek Claire Castro, may mga ginagawa na po ang ating gobyerno para labanan itong korupsyon na ito. Unang-una, yung pagtatayo, pagbubulgar pa lang ng korupsyon kung saan involved yung ilang mga mambabatas. At yung pagtatayo ng ICI, napakalaking bagay po yan para imbestigahan at mapanagot ang dapat mapanagot. Isa yan sa mga hakbang na totoo at sincero ang administrasyon na ito para labanan ang korupsyon. So yung panawagan ng business community, ginagawa po yan ng ating administrasyon. Kaunting tiwala pa, kaunting pasensya pa dahil mapapanagot natin yung mga dapat mapanagot. Anong take nyo dyan? Ayan. Ako, pabor ako dito sa mga negosyante na to. Kasi syempre, etong mga to, ang una talagang tatamaan kapag bumagsak ang ekonomiya natin. Kasi syempre, sila yung mga negosyante. Sila yung mga naumunan, sila yung mga negosyo rito sa atin. Kaya, maganda yung ano nila ha, at least nasa panig sila ng katotohanan. At hindi bastos. Oo, nasa panig sila ng katotohanan. Yan ang malaking problema dyan ng mga dilis. Ang ano ko lang, yung parang strongly worded masyado yung kanilang statement. Wherein more than 30 na business groups ang nakapirma sa kanilang statement. At since ang nabasa ko ay nilabas sa bilyonaryo na alam naman natin medyo parang mukhang galit sa administrasyon, no? Talagang hina-highlight, parang sumisigaw ang statement. Alam mo yun, kapag meron kang nabasang mga statement na parang sinisigawan ng ating administrasyon o nagagalit sa ating administrasyon. Which sa tingin ko hindi naman deserve ng ating Pangulo o ng administrasyon dahil unang-una siya ang nagsiwalat ng flood control scam na to, no? Siya nagsiwalat ng flood control scam, siya nagsiwalat ng 15 contractors, siya nagsiwalat kung magkano inabot nitong mga projects na to. Siya gumawa ng ICI, siya nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na kalabanin itong mga scammers na to, no? So, parang hindi naman deserve ng Pangulo na parang ang bagal ng nangyayari. Where in fact, ang gusto lang ng Pangulo ay dumaan sa tamang proseso o due process. No? Hindi naman tayo dapat mainip. Ilang linggo pa nga lang po ang ICI, wala pang 1 buwan. Yung kay Napoles ba, ilan yun? Nako, bago nakapagpakulong yung kay Napoles, umabot po ng 11 months. No? Ngayon nasa first month pa lang tayo. Sabihin na natin, simula July 28 na SONA. O ilan pa lang ngayon? 2 buwan. August, September, October. O 3 months. Napakalayo pa naman nun sa 11 months, no?
pero hindi ko naman sinasabi na dapat magpakulong ang present administration ng within 11 months din, no? Sa nakikita ko ngayon, no, within the next 3 or 4 months, no, meron ng mga makukulong. Dahil ang bilis pong kumikilos na ating secretary ng DPWH, Vince Dizon, at ni Ombudsman Boying Rimulya. Kitang-kita naman po natin yan. Katulad nga kahapon sa press conference ni Boying Rimulya, sabi niya na tomorrow, Thursday, magsisimula na ang preliminary investigation dun sa mga kaso na sinampa na sa kanila. No? Kaya, dapat po, no, na magkaroon naman tayo ng konting pasensya. Pasensya no? pa. At itindihin nyo na ang Pangulo ay hindi pwedeng magpakulong na lang basta-basta nang hindi dumadaan sa due process ang mga akusado. Kung itong mga business community na yan, kumbaga parang better version ng pagrarally ng mga DDS sa kalsada, di ba? Yes, na iparating ninyo yan, pero ang sagot ng Presidente dyan, yung hinaing ninyo, ina-actionan namin yan. Manggalaiti kayo kung hindi namin ina-actionan yan. Di ba? Yung pag-establish ng ICI, malaking bagay na yan. Yung pag-launch ng sumbongsapangulo.ph, binibigyan ng platform yung ating mga kababayan na magsumbong kayo. Enabler ang ating Presidente dyan, magreklamo kayo, tutulungan namin kayo, inspeksyonin namin yan kung totoo yung reklamo nyo. Yun lang magandang indicator na seryoso itong administrasyon na to. Kaya pasensya pa talaga, hingiin natin sa business community. Kaya nga ako, minsan hindi naman ako membro ng gobyerno, pero ako, dahil bilang vlogger na sumusuporta sa Pangulo, ako napipikon Kasi nakikita ko naman yung ginagawa ng ating Pangulo. No? At nakikita ko, ang daming umiepal. No? Bakit ko sinabi ang daming umiepal? Akala nila sila yung nagsiwalat Correct. Diba? Akala nila sila yung may kinalaman o nagbigay ng impormasyon sa madlang people na yun ang sila sila ang bida. No? Sila dapat maging bida. Iniisip kasi nila, akala nila ganun kadali magpakulong. Di ba sabi nga ni BBM, hindi tayo basta-basta pwede magkaso, baka ilang buwan mauwi sa wala, makalaya lang. Correct. Ang gusto kasi ni PBBM, kapag nagkaso, siguradong kulong yung buhayan na yun. Kung senador man yan o congressman, yun ang gusto ni PBBM, na sigurado hindi matatalo yung ibibigay na kaso doon sa mga buhayan na yun. And just to clarify, itong statement na ito ng business group na to, 30 sila, di ba? Hindi siya ang refleksyon ng buong business community. Ilan lang yan, napakakalawak, napakaraming business groups, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, ilan lang yan sila. Wala pa nga sa 1/8 yan wala pa sa 1/10 ng business community yan. Nagparating ng saloobin. It's just that na-highlight lang yan kasi pinapa-media. Di ba? Parang operation din ito Palawakin natin yung galit natin o yung hikayatin natin yung tao na magalit sa gobyerno na in a way, yung pinakapanawagan nila, mag-resign ng presidente. Ganun din, palitan ng presidente. Ganun din, parang ganong same principle din yan. Di ba? Kasi parang pinapabayaan mo parang lumalabas, pinapabayaan mo yung business community. Natatakot yung mga investors mabuhunan dito dahil sa corruption, etc. I-inaction na naman ng administrasyon yan. Paano pinababayaan kaya? Hindi ko alam. Puro lang sila panawagan. Yun nga, hindi ko maintindihan Paano pinababayaan? Lahat ng kilos ng Pangulo towards making these people accountable. So paano mo sasabihin na pinababayaan? Yung pagbulgar ni PBBM, lahat tayo ng Pilipino makikinabang. Dahil kung hindi niya binulgar yan, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw. Malirista kaya na sinasabi ko ng mga nakaraan. Ito, definitely, without a doubt, pinakamasamang nangyari sa ating gobyerno sa kasaysayan. Especially yung magnitude ng nakuwang pera. Pero, pag natapos ni BBM, ang kanyang gusto dito, ito rin ang kanyang magiging greatest legacy. Na kahit wala na siya sa gobyerno several decades after, tayong mga Pilipino magpapasalamat pa rin sa kanya. Dahil nagawa niya, siya lang ang Pangulo na nakagawa nito, na pangalanan lahat ng matataas na politiko, matataas na politiko at napanagot. Correct. Alam mo bakit niya nagawa yan? Bakit hindi nagawa ng iba? Bakit? Kasi yung mga dating na mga naging presidente, hindi alam, kahit alam nila na may mga nakawan dyan sa DPWH, alam nila. Hindi nila nilabanan. Kasi baka madama yung anak. Hindi katulad nga. Madama yung kumpare. Balik tayo doon sa mga... May 51 billion Balik tayo doon sa nagmamagaling Greco. Diba? Ang yabang-yabang, nung panahon niya, lagi pinapasok yung kanyang departamento, yung kanyang ahensya, Pero tanungin mo siya, sinong napakulong mo? Siya nga, sangkot sa grap Correct. Kapatid niya. Kapatid. Siya rin. Sino napakulong mo? Tapos, nagsiwalat sila ng flood control scam din. Si Digong, siniwalat niya yan. May napakulong ba si Digong? Wala. Pero ba di siya nagawa? Wala rin. Kaya puro ngak-ngak, puro salita Pero itong Pangulo natin, makikita mo,
Kung hindi ka lang grade 3 tulad ng mga diles, no, makikita mo na talagang may nangyayari. Di ba? Correct. Kasi nga, tingnan nyo tiwala kasi si Pangulo, pang-release natin ito bukas. tiwala si Pangulo Bongbong Marcos na si Sandro Marcos na yung anak niyang congressman, hindi madadawit dito. Kasi kilala niyo yung anak niya na matino at hindi magnanakaw. Kaya wala pinaprotektahan. At maging siya, sinisigurado niya na hindi darating sa pintuan ng Malacanang yung flood control issue na yan kasi wala silang ninakaw. Kaya malakas ang loob ni PBBM na ibulgar kung sino yung mga nagnanakaw na hindi nagawa ng kabila. Kasi yung kabila, although alam niya may mga nagmagnanakaw sa DPWH, hindi niya binulgar kasi baka samaan unang-una yung 51 billion. Malungis ka. Classic example. Kanina, napanood ko yung video ni Sandro Marcos. Wherein kinikriticize siya dahil hindi daw pinondohan ng Congress yung nire-request ng Lawag City Hall, no? Yung dating mayor na 500 million worth of road malapit sa SM Lawag, no? Ni-reject niya 'yon, no? Dahil sa tingin niya masyadong overpriced, no? Pero nung finally pinondohan ni Congressman Sandro Marcos, alam niya kung magkano nagastos? Magkano lang? 30 million tapos pulidong-pulido yung ginawa. Magkano yung unang dati? 500 million. O, biruin mo yun? So, biruin nyo, ganun kagaling si Sandro Marcos. Ibig sabihin, si Sandro Marcos, hinarang niya yung proyekto dati na may 500 million yung pondo. Nire-request ng local government. Ha? 1 billion yun, pero sumunod 500 million na lang. Doon na tayo sa 1 billion. Yung pala yung una, yung original eh. Okay. Ibig sabihin, 1 billion para sa kalsada. Oo. Na nireject ni Sandro kasi sa tingin niya mahal. Oo. Ngayon, nung ginawa ni Sandro yung kalsada, magkano? 30 million. O piruin mo naman yung natipid nun. Tapos pulidong-pulido. Hindi kaya ng mga anak nung nung aso yan. Ay, kamyo. 51 Ano kasi sabi ka? 51 million nga. Hindi, yun na nga, di ba? Hindi alam kung saan napunta. Sige na, pupunta tayo sa next topic na. Ito, good news na naman, maging D-list. Pwede nyo pong ma-enjoy ang Unified RFID system. Isa na lang po ang gagamitin ninyong card. Kung NLEX yan o SLEX yan, isang card na lang yan. Dahil unified na po. Lahat ng tollway dito sa Luzon, isang card na lang po yung gagamitin ninyo. Less hassle, mas mapapabilis ang inyong biyahe, at mas efficient yung inyong mga pagta-travel at yung mga DDS, pwede nyo na pong i-enjoy yan. Wala naman sasakyan yung mga yan. Katulad itong mga grade 3 na dilis na to, di ba? Lagi sinasabi, walang proyekto. Ito palang proyekto na eh. Correct. Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos gusto palagi na magbigay ng convenience sa taong bayan. Katulad ng ginawa sa LRT, MRT natin. Ngayon, ito naman, RFID sa mga tollways, no? Na araw-araw, 1,000 ang dumadaan. No? Diba? So, pinapadali ang buhay ng taong bayan sa mga proyekto na ating sabihin, napanoorin yung video. Dalawang account, dalawang load sa bawat biyahe. Minsan pa, nalagyan mo ng load yung NLEX, kaso nalimutan mo yung TPLEX. Resulta, pipila ka sa bayaran. Sayang sa oras, bawas sa oras na para sana sa pasyal, sa bonding sa pamilya, at sa trabaho. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Iisang account na lang, iisang sticker na lang, iisang sistema, one RFID for all tollways. Ilulunsad din natin mga group fleet account sa susunod na taon. Sa ngayon, inuna natin ang ating mga private commuter. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado, at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. This is a true Filipino spirit. One of unity, bayanihan, and pakikipagkapwa. Ganyan dapat. Serbisyo, maayos ang serbisyo. Masaya-masaya ako dyan, nabalitaan ko yan kahapon ba yan? Masaya-masaya ako kasi ako talaga unang nakikinabang dyan kasi, tiyan mo pagbibili ng bigas, Skyway. Ano yun? RFID. RFID. Pagbaba, NLEX, Easy Trip. Kapag wala kang load doon sa isa doon, bulilyaso ka na. Pipila ka ng mahaba. Oo, pipila ka doon sa may loadan o kaya doon ka sa may cash. Ngayon, kung isa na lang, isang card na lang dadalhin mo, balikan, wala ka nang problemahin basta may load yung card mo. Tuloy-tuloy. Kasi minsan, hihingin yung card, hindi mo nga alam kung ano ibibigay mo. Diba, gaya kaya yan, nasa sulok pa, naka-plastic.
Di ba? Hanapin pa ni Yayam. Tapos kumaiwan pa. Kumaiwan pa. Mali pa ibibigay ni Yayam minsan. Kaya makikinabang talaga kami dyan ni Yayam eh. Dyan sa ni BBM na. Isang card na lang. Yung mga companies, malaking bagay dito sa mga companies. Kasi yung mga kumpanya, centralized kasi yan. Halimbawa, yung kumpanya may 10 sasakyan, isang account lang ang ginagamit nila dyan. Dahil, di ba, iba-iba, north, south, magkaiba. Ngayon, isa na lang, unified na. Mas mabilis ang monitoring nila. Yung iba kasi minsan nakakalimutan mag-load. Yung isa walang load, isa meron. So, mas mabilis sa kanila kasi mamomonitor nila yan. At ang hirap kabisaduhin kung ano yung card, kung saan pwede yun. Gaya nung Coastal Expressway. Anong card yun? Easy Trip yun. Di ba? Yung Cavitex, iba na yun. Diba? Kahit magkadugtong na kalsada, magkaibang card. At saka yung paglo-load. Kasi ako wala akong kotse. Pero yung tsuhin ko, minsan nagpapaload sa akin eh. Sa GCash, maglo-load ka, di ba? Alin ba ang load na dyan? Mamumroblema ka pa eh. Oo nga eh. Alam mo, si Pangulong Bongbong Marcos, gusto kong pansinin na nagbigay pugas siya sa dalawang titans of industry. Si Manny V. Pangilinan, si MVP, at si Mr. Ramon Ang. No? Dahil siya ang nag-request sa dalawang to na maging unified na yung... sila yung may-ari, no? Sila yung pinaka-presidente ng mga kumpanya na may-ari ng mga tollways. Pinagbigyan, no? Pinagbigyan. Alam mo, walang sinasabi ang ating Pangulo sa mga titans of industry natin na hindi nila pinagbibigyan. Dahil alam nila tama ang Pangulo. Correct. Di ba? Kahit dahil ginagawa na sa ibang bansa eh. Yan ganyang klaseng unified yung tollways eh, no? So, since si Pangulo na nag-request sa kanila personally, in-implement nila. At saka consistent ito sa hangarin ng presidente, yung automation. Diba? Nasa digital age na tayo eh. I-maximize natin yung technology. Katulad din nung ginawa ng Pangulo sa MRT, LRT, di ba? Isa na lang din. Yung beep card. Yung beep card. Sa lahat na yun. Diba? Tagal na kasi ako di naka-LRT. Alam mo, ang kulang na ano talaga. Doon mo makikita kung gaano kaayos ang pag-iisip ng ating Pangulo eh. Kung nasaan ang puso at isipan niya eh. Nasaan ba? Nasa commuters, nasa taong bayan, yung kung ano yung magpapadali ng kanilang buhay, kung ano magiging convenient para sa kanila. Ang isang hiling ko na lang, isama na nila yung mga sa bus at saka sa jeep. Parang sa ibang bansa na isang card na lang sa lahat. Di ba? Mas convenient yan. Pwede yan. Kaso, yung sa jeep, pag medyo mahirap. Si system ang problema. Isang problema natin sa magalit sa mga konduktor sa jeep yan. Alam mo, pwede yun sa yung aircon na yung bus, yung Egypt. Apalagay ko pwede. Beep card na lang. Beep card na lang lahat. Parang sa iba pa di ba, beep card? Sa lahat, pwede mo nang gamitin. Palagay ko mangyayari yan. Hindi ko lang alam kung before PBBM steps down. Kasi pero I hope na nasa kung di ako nagkakamali sa pipeline. Nararadar na yan ng DOT. Nasa pipeline na yan. Kasi maraming technology sa ibang bansa na pwede natin i-apply. Halimbawa sa Europe, ang bayad mo ron per oras o per araw. May unli use ka na sa loob ng isang araw. Nagawa nga yung GCash di ba? Sabagay, GCash. Ganitong klaseng technology din. Sige. Good news naman tayo sa mga taga-Tarlac. Yan, napuntahan po yan ng Love for All. Siyempre, kapag may Love for All, andyan dyan ang serbisyo medikal, livelihood programs po para sa ating mga kababayan at legal services. At pag uwi mo, may charity baka. Naganap po yan dyan sa Tarlac. Yung mga kababayan natin dyan, nakatikim ng kaunting tulong, serbisyo medikal mula po sa ating First Lady. At ang susunod po na Love for All, sige, flash natin yung schedule ng susunod na Love for All. Magaganap po yan sa Tansa, Cavite. Sa November 4 po yan. At sa Negros Occidental naman sa November 18. Ma'am Alicia, baka naman. Ma'am Alicia November talaga. 18. Negros Oriental. Negros Oriental. Ano yan? Bacolod area, no? Yang mga Love for All po na yan, huwag niyo po kakalimutan ha. Kung ano yung tagumpay ng Pasig Esplanade, ganun din tong Love for All kasi ang nangunguna rin dito, walang iba yung ating magaling, matalino na abogadong First Lady, Lisa Marcos. Etong Love for All ay hindi magtatagumpay kung hindi na naman dahil sa kanya. Tandaan ninyo, walang bayad ang lahat ng serbisyo dyan. Ano yung mga serbisyo dyan, Yam? Ay, madami. No? Legal, medical, educational, kompleto lahat ng serbisyo. Lahat ng departamento. Halimbawa, malabo yung mata ko, pwede ba ako magpa-check up? Pwede. Hindi lang pa-check up, pati salamin may bibigay. Libre pa. Pati gamot. May gamot din dyan kasi may pharmacy. May charity baka pa. Ay, yun yung mabigat na punong-puno ng laman. Oo naman. At hindi lang yun, may DSWD food packs ka pa. Correct. Paano mabubuhat ng mga nagpupunta? Kailangan mo magdala na assistant. Kaya tawag ka ng tricycle para pick upin ko sa lugar na yan. Ibig sabihin, may charity baka na, may food pack ka pa, may salamin ka pang bago. Oo, nako. Pwede ka pang magpa-check up ng mga masakit sa katawan. Kasi may laboratory din, may mobile laboratory. May bunot ba ng ngipin dyan? Meron din. Meron din. At kung
binubugbog ka ng asawa mo, may lawyer dyan available. Kasuhan mo. Ibig sabihin lahat na pala, meron dyan, kahit yung mga test na daw, meron dyan, pag-ibig, mga gano'n. Ched, meron din, pag-ibig. Si Buwana Luliar, nandiyan din. Gandang umaga po sa inyong lahat. Performance-based bonus, good news din ito ha. Performance-based bonus ng mga pulis, ng mga militar, NICA personnel, Philippine Air Force, at ng mga guro, abay, na-release na po. Philippine Army, kasama na po yan. Kung di ako nagkakamali, magandang sekretary, Amena Pangandaman na naman yan. Bakit pala laging may magandang sekretary? Maganda naman Yung pati yung sidekick niya maganda rin ha. Sino? Richard, gwapo rin si Richard. Sino yung sidekick? Si Yusek Gades Hope. Yusek Gades Hope. Yung ganda ni Yusek Gades, parang Goddess talaga. Goddess talaga. Ang sisipag pa. Goddess. Kaya hindi mo maintindihan yung mga genius, bakit yung aawahin niya? Nagtatrabaho yung mga yan. Yun na yung rinse mo bukas ha. Yun lang, sabi ko, Goddess of Beauty. Congratulations sa mga, alam niyo na, yung may mga asawang pulis. Yung may mga asawang teacher. Yung PBB na yan, kapag maganda yung performance ng agency, makakatanggap kayo ng additional incentives yan. Kasi bukod dyan sa 14th month, sa 13th month, ito performance-based siya. Kung pangit ang performance, hindi kayo makakatanggap niyan. Gano'n po kalaki yan? Nagdidepende yan sa agency. Yung iba po, 50+%, 52%. Yung iba, 43% ng monthly salary mo. Gaganahan yung mga nagtatrabaho dyan. At gaganahan yung mga mas salary. So kung ako, nasa mid-level manager ako, tumatanggap ako ng mga 65,000, 40%? 40%. Depende sa agency. Malaki rin. Yung iba, 50%. Malaki din. Mga 30+ thousands din. Once a year. Once a year. Depende kung mamimit mo yung... Kasi may mga criteria yan Criteria, may mga conditions. Ano yung rating mo sa performance evaluation. Ganon din sa mga government-owned and controlled corporations. May mga nakaset din na criteria. May scorecard tayong tinatawag dyan. Kailangan ma-meet mo yung scorecard na yan para maging eligible ka. Okay, DBM releases over 783 million for 2023 PBB of Navy, Air Force, NICA personnel. No? Nai-release na, kaya dapat makatanggap na nila within the next few days. So tandaan niyo po pag sinabing DBM, si Secretary Amena Pangandaman yan. Pag sinabing DPWH, si Secretary Vince Dizon yan. Pag sinabing DAR, si Secretary Conrado Estrella III. Isingin na natin yan dahil marami tayong kababayan ang wala nang utang sa gobyerno dahil sa mga lupang sinasaka nila. At masayang-masaya ngayon dahil sa lupa, titulo ng lupa na binigay ni Darling Conrad Estrella III, no? Siyempre, hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Sa mga hindi nakakilala kay Secretary Conrad Estrella III, kasi ito, tahimik lang to, hindi ito yung ma-showbiz tahimik lang to, pero ito talaga, yung pinagkakatiwala ang gabinete ni PBBM. Pinagkakatiwala ang gabinete, Paano nasabi? Kasi kapag may out of the country si PBBM, etong si Secretary Estrella, ang isa sa mga ginagawa ni PBBM na caretaker. Lagi. So, ibig sabihin, pag ginawa kang caretaker, pinagkakatiwalaan ka. Ganon po yan kadikit paano hindi mo pagkakatiwalaan si Secretary Conrad Estrella? No? At, mga kaibigan niya, tawag sa kanya, Darling Conrad. Kasi, bakit darling? Lalaki yun. Hindi, Dar. Dar. Darling! Alam ko naman yung tanong ko na sa'yo. Hindi, pero kasi siya, yung pagkatao niya, yung personality secretary, hindi ka magalit or lahat sa kanya, very positive. Napaka-positive ng aura. Kasi na-meet natin, for context lang, na-meet kasi namin. Kahapon, napaka-positive ng aura, palabiro, no? At very efficient and effective na secretary ng ating gabinete. Kaya, yun, pinagkakatiwala natin. And religious din. Bukod sa, he's one of the closest friends talaga ng Pangulo. At yung lolo kasi niya, no? Dating minister yan Magaling na tauhan, magaling na minister ni Ferdinand Marcos Sr. Sa tatay pa ni BBM. Tatay pa ni BBM. Kaya yung mga projects nila, ginawa nila, ginagawa ng next generation ngayon. Ni BBM at ni Conrad. Tinuloy na. Kaya nga yung agrarian reform na isa sa mga flagship projects ng ating Pangulo, pinagkatiwala din sa kanya. No? At hindi naman nabigo ang ating Pangulo dahil out of 600,000 na mga magsasaka na dapat mag-benefit dun sa new Agrarian Emancipation Act, no, na batas kung saan kinondone na yung utang ng ating magsasaka na more than 600,000, 400,000 nung mga magsasaka na naibigay na yung lupa. Naibigay na yung lupa. At baka next year lang daw, according to Darling Conrad, may bigay na lahat yung 600,000. Wow. Ganun kagaling. Kumbaga kung ikaw magsasaka, mas mas yung moral mo tataas kasi may titulo na ako Correct. Diba? Mas gaganahan ka na mag-till, mas gaganahan ka na magtanim ng mga produkto. So yan, mga kabibib, gabi, napakabilis ng oras. Basta tayo saglit ng comment para hindi sila magalit. Sige. Mario Canlas, sana matapik nyo rin
ang proposed ni bill ni Senator Erwin Tulfo na OFW pension sa lahat ng active at retired OFWs who serve on board 15 years and more. Or more. Yan. Subukan natin yan next week po. Next week. Kay PH Janet Palamores Herrera, ang galing talaga ni FL. Correct. Napakahusay po. Malapit na mag-end ang podcast nyo. Kulang talaga sa oras. Naku po. Gusto ko talaga 2 hours talaga. No? Ganun po talaga. Yes, Del Ricalde, mabanag. No? Very informative ang topic din yung tatlo ngayong hapon. Congratulations. Ayan, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa amin at walang sawa na nanonood sa amin para malaman ang mga pangyayari dito sa ating gobyerno at sa mga magagandang ginagawa ng ating presidente. Ako po si Palerisa TV. Maraming salamat sa suporta niyo sa aming ika-23rd na episode. Magandang gabi po. Ngayon, tapos na ba tayo? Oh, closing ka na, sir. Closing ka na. Ngayon pa lang ako ginaganahan. Sige, ako muna. Sige, maraming salamat din kay 31 Million Movement at kay Mark Ian Everyday, ang ating mga producers, and of course, ang bagong Pilipinas Studios na laging sumusuporta sa amin. Yes. Thank you so much Marami po sa inyo. sakripisyo ng mga to. Mga kayaya, mga ka-BBM, kung hindi nyo pa ako pina-follow, i-follow nyo po ako, Yayam Dizon, no? Hindi Joel Chua, ha? Hindi po Joel Chua, no? Sino ba yung nagsabi nung kanina na? Very funny po talaga kayo. I-follow nyo na po ako. Magto-200,000 followers na po tayo. Kaya maraming salamat po. So maraming salamat po mga ka-BBM. Hindi ko na po papatagalin. Kita-kita huli tayo next week sa aming ika-24 episodes. Magandang ihandog namin sa inyong mga topic. Maraming salamat po at magandang gabi po. Paalam. Bye-bye.